Tuloy-tuloy na rin ang pagdating ng mga pasahero sa Batangas Port. Ang seguridad doon, bantay sarado na. May ulat on the spot si Claire Delfin. Claire? Pia, sa mga oras ngang ito, wala nang patid ang dating ng mga pasahero dito sa Batangas Port. Ang ating mga otoridad nga ay nakatutok naman upang masigurong ligtas at maayos ang paglalakbay ng ating mga biyahero. Bukod sa mga pulis at mga security guard na umiikot-ikot dito, nagdagdag na rin ng tao ang Coast Guard. Ito ay upang masigurong maayos ang gagawing inspeksyon sa bawat barkong lalayag. Ang mga pangunahing babantayan bago mabigyan ng clearance ang mga maglalayag, masigurong walang naipasok na deadly weapon at explosives sa loob ng barko. Masigurong maayos ang pagkapwesto ng mga cargo at masigurong walang paglagpas sa assigned capacity ang bilang ng mga pasahero. Ayon kay Captain Gregorio Adel Jr., mula sa 94 personnel na nito ang nakadeploy dito sa Batangas Port ngayon. Naka-standby din daw sa laot ang mga barko nito para agad na makaresponde sa anumang emergency sa dagat. Ang Special Operations Group ng Philippine Navy SEALs ay kaisa rin daw sa programang ito. Kaya agad din daw na nakaresponde ang Coast Guard sa barkong papuntang Romblon na nasiraan kaninang alas 6 ng umaga. May pumulupot daw sa propeller ng barko. Kaya na-dispatch naman agad ang mga barko at bangka ng Coast Guard upang makuha ang mga pasahero at madala sa pier doon. Wala namang nasaktan sa insidente. Samantala, mahaba-haba na rin ang pila ng mga sasakyan na papasok sa gate ng Batangas Port. Puno na rin ang parking space dito sa loob, kaya may mga taong nag-o-offer ng parking space sa kanilang pribadong bakuran dyan sa labas ng dito sa labas ng Batangas Port. At sa mga oras na ito, Pia, may mahabang pila na dyan papasok ng terminal. Humahaba yan, nagkakaroon ng bottleneck dahil kailangan dumaan ng bawat pasahero sa inspection, yung kanilang mga gamit ay ini-inspect. Kaya medyo mahaba yung pila, pero nag-deploy na ng mas maraming tao dyan dahil last year daw, yung pila sa inspection ay umaabot hanggang dito. So, fortunately ngayon, medyo hindi pa ganun kabagal. Hindi naman ganun kabagal yung inspection. At kanina, Pia, kanina lang, dumating din dito yung pinagsamang puwersa ng LTO at Highway Patrol Group ng Batangas Province at nagsagawa ng inspeksyon sa mga bus naman. At kaninang umaga lang, 3 bus ang hindi nila pinayagang bumiyahe at tinanggalan ng mga plaka dahil sa mga sira or worn tires nito. Bawal daw silang bumiyahe, lalo pat mainit ang panahon, napaka-vulnerable ng mga gulong na pwede itong masira sa daan na nakaperwisyo, hindi lang perwisyo kundi magiging source pa ng aksidente. Iya? Claire, linawin ko lang. So bukas, Huwebes Santo at Biyernes Santo, anong magiging operasyon dyan sa port? Tuloy-tuloy pa rin ang operation dito sa port bukas at sa Biyernes Santo. Bukas nga, Pia, inaasahan pa rin nila na magiging peak pa rin dito, yung operation dito dahil wala nang pasok bukas at inaasahang previous experience daw Wednesday at Thursday, yung peak ng mga pasaherong dumarating dito. Kaya kung ano man yung operasyon nila ngayon, ay ganun din ang operasyon nila bukas. Sa Friday naman, kahit inaasahan nila yung drastic drop ng mga pasahero, tuloy-tuloy pa rin daw yung kanilang operasyon dito. That's going to be 24-hour operation at may barko pa rin every 2 hours kung papuntang Abra de Ilog at every hour naman kung papuntang Calapan City at Puerto Galera. Pia? Maraming salamat, Claire Delfin.